Atin pong makakasama ngayong araw na ito ang isang 19-year-old former Gabriela Youth member na kalaunan po ay piniling maging NPA at huling na-assign sa isla ng Mindoro. Na kalaunan naman ay sumuko sa ating kasundaluhan sa pagkilala na walang panama ang puwersa ng NPA sa ating Armed Forces of the Philippines ng ating Republika ng Pilipinas. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang dating Logistics and Medical Officer ng MRGU, Main Regional Guerrilla Unit ng STRPC ng New People's Army. Ang batang-bata po na si Alia Encela alias Nabi. Nagsimula po ako bilang isang legal na activist sa lungsod ng Gabriela Youth po. Okay. Saan ba? Saan lugar ito? Sa Tubo po kasi akong Cavite, so sa Cavite Okay. ako kumilos nung mga panahon na yun. So March 2021 po ako nainganyo na sumali sa legal organization ng Gabriela Youth. Kasi, sensitive ako pagdating sa usapin ng karapatan ng kababaihan, ganyan, yung paglaban sa abuso, at pananamantala sa mga kababaihan. Election season no 2022. Yan. Naglayas ako sa amin kasi hindi tanggap nung nanay ko yung pagiging aktivista ko kasi bagaman hindi ako fully active member ay sumasama na ako sa mga rallies, ganyan. Una, supportive siya sa akin, binibigyan niya pa ako ng pamasahe kasi sabi ko, ma, may kabuluhan naman tong ginagawa ko Aktivista ako Feeling ko, ang taas-taas ko. Oo. Kasi may pinaglalaban ako. Tapos yon election season, nag-campaign kami para sa mga party list, yan. And the party list that you campaigned where? Gabriela Youth, yan, Kabataan, party list, mga ganyan. Okay. Tapos, yun, doon ako, nung naglayas ako, dahil naglayas ako sa amin, ang mauuwian ko, yung mga ka-org ko, yung headquarters, yan, ng mga aktivista. So, doon ako nakatuloy. Tapos, doon ako nakatira sa kanila. Pero syempre, kinakausap ko pa rin yung nanay ko, tinatry ko siya. Ang tawag po kasi namin doon dati ay mass work. Itatry mong hikayatin yung magulang mo na matanggap yung ginagawa mo bilang aktivista. Para syempre, mabawasan yung pag-aalala nila sa'yo, ganyan. Tapos, malaman nila, maunawaan nila bakit mo ginagawa itong mga gantong bagay. Sinasabi ko pa sa kanya nun, sa mama ko na, hindi ko naman pababayaan yung pag-aaral ko. Basta payagan mo lang ako sa pag-aaktivista ko. Tapos yun, inaamin ko nun na, yung mga panahon na yun, may problema kami ng mama ko kasi. Okay. Hindi niya nga tanggap, tapos gusto ko maunawaan niya ako, ganyan. Tapos yun, doon ako dahil sa sitwasyon ko na naglayas ako, doon ako natulak na mag full time. Ako, living example na ako na consequences sa mga maling desisyon sa buhay. So, ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko kabataan, it's okay na maging curious tayo sa nangyayari sa lipunan, ang maging decent, diba? Na kung pakiramdam natin may kailangan tayong ipagtanggol at pakiramdam natin gusto nating makatulong sa bayan, ayos lang yun. Basta maging tayo, critical sa mga sinasaliang organizations kasi hindi lahat ng mga organizations ay paglaban lang sa basic issues. Ang layunin ng ibang mga organisasyon ay dalhin ka sa digmaan, na i-radicalize ka, na
tanggapin mo Mm. na wala nang ibang solusyon kundi Pakipagdigma. pakikipagdigma. How about the parents? Para maprotektahan ang kanilang mga anak mula sa ganitong klaseng aksyon. Ang mensahe ko para sa mga magulang, maging kasi yung mga kabataan na ngayon, hindi sila open sa mga parents. Kaya nagiging vulnerable sila, wala silang nagiging outlet. Pakiramdam nila, walang nakikinig sa kanila. So, basically, yung mga vulnerable na mga kabataan, kapag naramdaman nila na may isang grupo na nakikinig sa kanila, ma-attach sila dun. Diba? Ganun kasi yung naranasan ko na. So, you So, listen to your children. yeah. At i-try na unawain sila. Kasi, pa sila hinahanap pa nila yung purpose nila sa buhay. Bagaman sinasabi nila na kaya na nila, mature na sila mag-isip. Pero, tama pa rin yung wala pa masyadong karanasan sa mundo. Totoo pa rin. So, ayun. Makinig din. Para pakinggan din.